mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! JM po, JM. JM, parang ang lungkot naman ni JM. JM, ilang taon ka na JM? 28 po. Taga Tita saan Kim. si JM? Laguna po. Tita Kim, paano po kaya pag okay lang po kaya na kasi po minsan po nag-away po kami ng live-in partner ko po. Oh, Tungkol po sa food family po namin. oh, Tungkol sa ano po, sa financial po ba? Kailangan po ba na kailangan yung family po namin responsibility pa rin po ba namin? So ito, nag-aaway kayo ng partner mo, ang pinag-aawayan ninyo is yung financial support na binibigay ninyo sa mga pamilya ninyo. Tama ba? Apo. Okay, ito, Yun po. linawin lang natin. When you say partner mo siya, is that a girl or is that a boy? Girl po. Okay, girl yung partner mo. Okay, malay ko ba? So, girl yung partner mo. Ngayon, hindi pa kayo mag-asawa. May baby na po kami. O, so, ibig sabihin, may pamilya na kayo. Ganon. Apo. Okay. Tapos ngayon nag-aaway kayo kasi siguro nagbibigay kayo ng support doon sa mga kanya-kanyang pamilya ninyo na pag-aawayan nyo yun. Tama? Apo. Ganun Okay. naman po. So, alam ninyo, ito paprangkahin ko na kayo ito para sa akin lang to. Ewan ko sa mga buhay nyo. Kung ako tatanong ninyo, we don't have obligations with our family. Alright? Hindi natin obligasyon na tumulong sa ating mga pamilya. Kasi once you build your own family, ang dapat na focus mo na yung family mo, yung asawa mo, at yung anak mo. Diba? Alam nga namang may asawa ka na, may anak, kargo mo pa lahat ng mga tao sa mundo. Diba? Ang mahal-mahal na ng panggatas ngayon. So, natural yon. At if ever I'll become a parent, that is also the same thing that I will ask and I will to tell my anak, 'di ba? Na hindi nila ako obligasyon kapag sila ay nagkaroon na ng pamilya. Kasi kapag nagkaroon na sila ng pamilya, ibig sabihin meron na silang panibagong responsibilidad at hindi na nila dapat na i-carry yung responsibilidad ng pamilya. But hindi ibig sabihin na hindi na rin tayo tutulong sa oras ng pangangailangan. But kapag sa oras ng pangangailangan, ang kailangan lang nating itulong ay yung mga bagay na kaya natin at hindi maaapektuhan ng ating pamilya. Alright? Ang sinasabi ko lang, yes, hindi natin obligasyon na tumulong sa ating pamilya kung tayo ay may pamilya na, pero bilang isang mabuting anak, bilang isang pamilya, di ba? Dahil mahal mo yung family mo, if you have extra, why not? But not to the point na mapapabayaan mo yung sarili mong pamilya, kakabigay doon sa mga magulang mo o sa mga kapatid mo, di ba? So, ako, kung sa akin lang, maglagay lang kayo hanggang saan lang ba tayo pwedeng tumulong. Kasi wala namang masamang tumulong kung may itutulong ka. Ang masama dyan is yung pinipilit kang tumulong, hindi mo na nga matulungan sarili mo, magtulong ka pa ng ibang tao. 'Di ba? I mean, wala talagang masamang tumulong. Kaso minsan kasi sa atin mga Pilipino, madalas nag-aaway yung pamilya kasi pinipilit nating tumulong sa mga magulang, tito, tita, kamag-anak. Wala na nga kayong maibigay. 'Di ba? Sa inyo nga kulang na tapos magtutulong pa kayo sa iba, 'di ba? So, para hindi niyo pag-awayan 'yan, kailangan pag-usapan niyo po talaga 'yan ng mabuti. Hindi natin obligasyon yung mga lahat ng kamag-anakan sa paligid natin. Let's just help to the point na mahi-help din natin mag-grow yung relationship natin. Yun lang naman yun eh. Okay ba? Apo. Okay na. Apo. Ang bilis kausap ng mga caller natin. Apo. Diba? So maraming salamat sa iyo, JM. Apo, Thank you maraming so salamat much. Grabe, ang bibilis ng mga caller natin. Ay nako, alam ninyo, yung usapin ng pagtulong sa pamilya is really a big issue sa atin. Kasi po tayong mga Pilipino, talagang normal po kasi sa atin talaga yung tinatawag na Filipino family ties. Na talagang kapag pamilya talaga, sama-sama, kahit anong mangyari, di ba? Pero, ang standard talaga, kapag ikaw ay nagkaroon na ng sarili mong pamilya, ng iyong sariling asawa, at meron ka ng sariling mga anak, hindi ka na dapat obligado
na mag-provide para sa iyong mga magulang o para sa mga tito, tita, mga pinsan mo, mga kapatid mo, lahat-lahat na lang ikaw ang nagpo-provide. Hindi pwede yun kasi ang priority mo na is your own family. But, hindi ka rin pinipigilan na tumulong sa kanila. Kung talagang may pangangailangan at talagang ikaw ang susi para sa pangangailangan na yun, tumulong ka. Pero not to the point na uobligahin mo yung sarili mo na mag-provide sa kanilang lahat to the point na wala na makain ng mag-ina mo. 'Di ba? Ganon. So, yung mga bagay na yan ay pinag-uusapan yan dahil alam nyo, dalawang bagay lang ang laging pinag-aawayan ng mag-asawa. Alam nyo kung ano yon? Number 1, laging pinag-aawayan ay ang other party. Yan, diba? Cheating, selosan, yan ang laging pinag-aawayan. Pangalawang pinag-aawayan, pera. Kaya, pag-uusapan nyo talaga yung pera ba natin para kanino to? Ilang percent ba dito ang kinakailangan na gastusin natin para sa ganito? Ilang percent dito ang pwede nating itulong? Ilang percent dito ang dapat sa savings? Kasi pera nyo yung dalawa eh. At the end of the day, di nyo makakain ng pag-ibig. Kaya kinakailangan pag-uusapan nyo maging yung finances because it affects your relationship. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Space, space, space.